Ayon dito sa lumabas na balita ngayon sa Spin PH, ay mukhang itong Converge Fiber Xers at itong Barangay Hinebra ay parehong interesado dito kay Mikey Williams ng TNT Tropang Giga. Dahil ngayon mukhang talagang seryoso na magpalakas ang mga nasabing koponan. At may mga magsasabi bakit naman kaya kukunin ng Converge at ng Hinebra itong si Mikey Williams. Alam natin malakas na yung backcourt ng Converge ngayon dahil nandiyan na si Jordan Heading. At of course dito sa Hinebra si RJ Abarientos at si Scottie Thompson. Nandiyan pa sila Maverick Hanmisi. Pero mukhang seryoso talaga na maging powerhouse ang dalawang nasabing koponan at yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay interesado na makuha itong si Mikey Williams. Kaya wag na tayong magulat kung ito nga ay magkatotoo. Mukhang itong dalawang koponan na to ang pinakaseryoso talaga dito sa pagbibuild up sa kanilang lineup. At yan ngayon ang dahilan kung bakit itong si Mikey Williams ay pinag-iinteresan ng mga nasabing koponan. Kung ito nga ay mangyayari, makikita natin talaga dito na magiging seryoso talaga sila sa pagpapalakas at masasabi natin na isa ito do sa mga senyales na itong Converge talaga ay seryosong team. Sila ay hindi yung katulad ng Northport, Terra Firma at Blackwater. At ang ibig nitong sabihin, gagawin nila ang lahat talaga para magkampiyon. Kaya kung sakasakali nga na ito'y matuloy, masasabi natin talaga na magiging matindi yung lineup ng Converge Fiber Xers. And of course, ang Barangay Hinebra, kung makuha nila itong si Mikey Williams, magiging talagang isa na sila doon sa mga kandidato na masasabi natin. Kung hindi hindi na makaka-Grand Slam ang Hinebra ngayong season, pero next season sigurado malaki tsansa ng Barangay Hinebra na magawa yan, lalo na kung makukuha nila itong si Mikey Williams. Kaya magiging matindi ang labanan dito para sa serbisyo ni Mikey Williams ng Converge at ng Hinebra. Mukhang may problema itong San Miguel Beer at pakapalitan agad itong si Quincy Miller. Sa ngayon kasi itong San Miguel at NLEX na lang ang walang import. Officially itong San Miguel officially wala pa silang statement pero dahil mukhang walang mapili, ay si Quincy Miller muna raw ang gagamitin nila na import. Pero ayon dito sa mga report na lumabas sa mga insiders, mukhang nagdadalawang isip dahil itong Quincy Miller daw na naglalaro ngayon dito sa San Miguel ay hindi na raw ito katulad ng Quincy Miller na naglaro dati sa Converge Fiber Xers. Kaya parang napipilitan na lamang ang San Miguel na gamitin ang nasabing player dahil walang ibang available na option. Maraming nagtataka kung bakit nangyari ito sa San Miguel. Gayong isa sila sa mga teams na sabihin na natin walang limit pagdating sa budget. So nakapagtataka talaga na sila ay medyo mahihirapan dito pagdating sa ganyan sitwasyon. Kaya ngayon itong sinasabi ng mga ibang fans na hindi maganda talaga pag-handle ng coaching staff at management dito sa SMB. Kahit gaano kalaki yung budget nila, hindi talaga makahanap ng import. Ibig sabihin, hindi maganda yung scouting report nila at nauunahan sila lagi ng ibang mga koponan. At parang nag-i-struggle na San Miguel dito kung anong kukuning import, kung isa bang inside operator o kung isa namang perimeter player. Iyan kasi problema sa San Miguel dahil ayaw nilang kumuha ng local player na rebounder. Kung meron silang rebounder na player, hindi magiging problema ngayon yung paghahanap nila na perimeter player na import. For example, kung dinraft nila si Pau Havillonar, edi sana meron na sila ngayon na isang rebounder at pwede na silang kumuha ng isang import na perimeter player. Yan ngayon ang nagiging problema dito sa SMB dahil hindi maganda naging desisyon ng management pagdating sa pagkuha ng mga players. Kaya sa tingin ko mukhang issue talaga dito. Yung coaching staff ng management hindi maganda ang kanilang diskarte pagdating dito sa San Miguel at yan ang dahilan kung bakit ang koponan ngayon dito ay namumroblema talaga. Hindi ba kapag lalaro si Justin Baltasar do sa first 4 or 5 games ng Converge dito sa Commissioner's Cup dahil meron nga tong commitment dito sa kanyang MPBL team, yung Pampanga. At yan ang dahilan kung bakit dito sa first game nila kontra Terra Firma, plus yung laban nila susunod sa Hong Kong Eastern, yung guest team, plus dito sa Magnolia ay hindi siya makapaglalaro. Yung next 2 games ng Converge hindi pa ina-announce pero malamang hindi rin makapaglaro doon itong si Justin Baltasar. Ang tanong ngayon kasi ng karamihang mga fans dito, bakit kasi itong Converge Fiber Xers, bakit pa nila pinipilit itong si Justin Baltasar na maglaro dito sa Pampanga? Alam naman natin na isa lang ang may hawak niyang Pampanga at itong Converge. Alam natin na malaki ang sabihin na nating role dyan ni Governor Pineda. Dapat nung itong si Justin Baltasar nagpa-draft dito sa Converge Fiber Xers,
dapat umalis na siya dito sa Pampanga dahil obviously ang magiging priority niya yung kanyang PBA career. Mahirap naman, wag naman sana, pero paano kung ma-injure pa ito si Baltasar dito sa paglalaro niya sa NPBL. Kaya sa tingin ko hindi maganda na ito'y naglalaro pa sa NPBL. Dapat ito ay payagan na maglaro sa PBA ng diretso para siyempre doon siya makafocus. Pero nangyari na yan at itong si Justin Baltasar ngayon ay maglalaro dito sa Converge Fiber Xers. Pero after only nung mga kalagitnaan na nung eliminations. Kaya sa ngayon may mga nagsasabi na bakit to sunod-sunod yung laro ng Converge. Well, kung pinayagan nila si Justin Baltasar na maglaro kaagad sa lineup nila, hindi magiging problema yan. Kaya ang problema kasi dito nga, bakit hinayaan ng management na maglaro ito si Baltasar dito sa Pampanga. At ang isa pa, of course, alam naman natin na yung mga teams na naka-advance ng malayo sa semis, usually binibigyan na yan ng break. Matagal na yung practice ng PBA, wala pa ang Converge dito sa liga. Kaya ganyan talaga ang sitwasyon nila ngayon. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay isa doon sa mga teams na nagpe-prepare dito sa Commissioner's Cup at so far mukhang pinag-aaralan pa nila kung mananatili si Ricardo Ratcliffe dito sa lineup nila o hindi. May mga nasa management na gustong manatili pa rin dito dahil nga sa pagiging pamilya sa sistema nitong si Coach Chito Victolero, pero yung iba naman ang gusto ay kumuha sila ng mas batang import dahil baka magkaroon na naman sila ng problema. Ito na naman yung sitwasyon dito sa, well actually ito matagal nang hinaharap ng San Miguel at ngayon nagiging problema na rin ng Magnolia ay yung import talaga. Kung si Ricardo Ratcliffe ay bata pa, hindi magkakaroon ng question dito sa pagkuha sa kanya ng Magnolia Chicken Templados. Dahil alam naman natin kung gaano ko ito pwedeng mag-dominate sa loob, lalo na kapag maganda ang kanyang nilalaro. Ang problema nga lang kasi, hindi natin masabi talaga kung ano pa magiging laro ni Ricardo Ratcliffe dahil 7 years ago pa ito naglaro sa PBA at 35 years old na. Ang matindi pa kasi dito, ang laro ngayon sa PBA ay araw-araw. Dahil syempre naging compressed yung schedule nila para bigyan daan yung Gilas qualifying. Ang tanong kakayanin kaya ito ni Ricardo Ratcliffe. Ang isa pang tanong ngayon dito sa Magnolia ay yung mga players na pwedeng matrade. Marami nagsasabi last 2 conferences na raw ito ni Chito Victolero. Kung last 2 conferences na niya yan, hindi kaya dapat ay gumawa na siya ng trade para makuha yung mga players na makatutulong sa kanya. Alam naman natin na ang Converge gustong makuha si Calvin Abueva. Baka ngayon na ang magandang oportunidad para dito sa Magnolia Chicken Templados na i-trade itong si Abueva dito sa Converge Fiber Access din sila naman ang may gusto sa nasabing player. Dahil ngayon mukhang ito kinakailangan talaga ng Magnolia yung pagbabago dito sa kanilang lineup para masiguro na magkakaroon naman sila ng magandang tsansa para dito sila at least ma-extend naman ito si Coach Chito Victolero dahil kung hindi pa siya mag-champion dito sa Philippine Cup, pakatanggalin na. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ireneo Salangsang, binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, pati na rin si Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, si Edwin Carmona Jr., Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, Dexter Domer, pinabati din natin si Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Lolito Kakayon at ang iba pa nating mga taga-subaybay.